Hi! Welcome sa Mafi Talks, where we are going to talk about God. So this is the first episode at unang-una nating pag-uusapan ay about quitting. Okay, so meron ako ditong binabasang libro. Actually, siya ay topical. Napunta ako, ang una ko talaga hinahanap na topic is about pressure. Kasi, uh, at this age of 25, nakakaramdam ako ng pressure. I know na hindi lang ako nakakaramdam nito. I'm going to share to you yung devotion ko for tonight. So, wala akong mahanap topic ng pressure. Pero napunta ako dito sa topic na about quitting. At ang unang tanong dito nakalagay, how can I keep going when I feel like quitting? Oo nga naman. Paano ba tayo magpapatuloy kung parang ayoko na. Parang gusto ko na lang sumuko. Na sa dami nangyayari, parang ang pinakamadali at pinaka magandang gawin ay sumuko na lang. So, meron akong verses na nabasa dito. Let's open our Bibles sa 2 Corinthians chapter 4, verses 7 hanggang 10. So, here it says, "But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body." Ang ganda ng verse. Dun sa verse 7, we have this treasure in earthen vessels, na yung excellency of the power or yung kagalingan ay sa Diyos, hindi sa atin. Yung kagalingan laging sa Diyos. Yung mga na-achieve natin, mga nare-reach natin, let's say, sige, dahil sa talent natin, dahil sa skills natin, pero wala ang lahat ng yun kung wala ang Diyos. At lahat ng talent and skills na meron tayo, lahat yon galing sa Kanya. So, thank you, Lord, for that. So, ang pinag-uusapan dito is about ministry. So, ikaw, kung nakaka-relate ka, na parang gusto mo nang sumuko, napagod ka na sa ministry, burnout, ito ba yun? Sige, pagpatuloy natin. Sabi dito sa verse 8, we are troubled, pero yet not distressed. Ano ba sa Tagalog yung distressed? Tignan natin. Punta tayo sa Tagalog. Distressed. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami. Gayon may hindi nangaghihinagpis. Okay. Yung pala ibig sabihin nun. No, kahit saan man tumingin, nangagigipit, may problema, pero hindi tayo naghihinagpis. We are perplexed but not in despair. Ito yung paborito kong part Parang, kasi sa Tagalog nangatitilihan. So, siguro ito marami siyang problema. Overwhelmed. Pero kahit na ganun ay hindi nawawala ng pag-asa. Despite ng pagiging overwhelmed, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Kasi, kasama natin yung Diyos. Kasi may power yung Diyos sa buhay natin. Ano pa, pwedeng maranasan sa ministry? Persecution. Napapersecute tayo. Pero hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Inilulugmok. Pero hindi tayo nasisira. Ganda, no? Meron pa sa verse 10, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus. So, ano ba yung pagkamatay ng Panginoong Jesus? 'Di ba? Hindi siya madali. Parang ganun din yung nararanasan natin. Pero, kahit na ganun, kailangan siya kasi para makita din yung life
na mayroon ding binibigay or ino-offer ang Panginoong Jesus. At itong life na to ay hindi lang everyday life, hindi lang life na hanggang 50s, 60s, kundi ang tinutukoy dito ay yung eternal life. Yung buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. So, kung ikaw, feeling mo, burnout ka na, pwedeng sa trabaho, sa buhay, sa church, sa ministry sa church, sana maging encouragement itong salita niya ngayong gabi na we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Kasi, kasama natin lagi ang Panginoon. At kung nararanasan man natin ito, we will get through it with Him. Okay? Kung feeling natin, parang gusto na nating sumuko, don't quit. Kasi kasama natin yung Panginoon. Mararamdaman natin to. Sure, nararamdaman natin to mga kahirapan na to, kabigatan na ito. Pero wag natin kakalimutan na kasama natin yung Panginoon. Siya yung hope natin. Siya yung nagbibigay ng pag-asa sa atin sa araw-araw. And etong nararanasan nating paghihirap, one day it will be a testimony na pwedeng magamit natin upang makapagbahagi ng patungkol sa kaligtasan. Pwede nating magamit itong nararanasan nating kahirapan ngayon para maipakilala kung ano ba ang klaseng Diyos na meron tayo. Kung sino ba yung Diyos na sinasampalatayanan natin. Diba ang galing nun? Naranasan mo to at malalampasan mo, and then magagamit to para ma-share sa iba yung buhay na walang hanggan. Ang galing. Sana huwag kang panghinaan ng loob. Ikaw, napapagod ka, gusto mo nang sumuko, pahinga ka. At yung kapahingahan na yun, sa Diyos lang din natin makikita. Matthew 11 verse 28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Pangako ng Panginoon na bibigyan niya tayo ng kapahingahan. So, burn out, pwede mong pahinga. Rest, but don't quit. Ano mo yun? Okay lang yan. Iiyak mo yan. Pwedeng umiyak. Walang bayad. And pray. Always pray. Mag-pray even in the hardest time. Kahit ang hirap mag-pray. Mag-pray ka. Talk to God. Give it to Him. So, yun yung ating devotion ngayong gabi. Yun yung ating Word of God. Salamat sa Panginoon sa araw na to na binigay niyo sa atin. It's 9:41 ng gabi. So, bago ka matulog, o kung napapakinggan mo to ngayong gabi, bago ka matulog, talk to God. Kung mabigat yung nararamdaman mo, tell it to Him. Give it to Him. At alam ko na hindi niya tayo papabayaan. We will get through it. Kasama natin siya. And with that, sana naging comfort itong salita ng Diyos sa iyo ngayong gabi. Yun lang. Good night.